Panyero Stories. Buddy, hindi maganda ang pakiramdam ko ngayong gabi Bakit may sakit ka ba? Naku, itong mahirap sa trabaho natin eh. Yung kahit may sakit ka, hindi tayo pwedeng umabsent. Walang papalit dito sa pwesto natin. Wala akong sakit, buddy. Ang sinasabi ko, hindi ako mapalagay. Eh, para kasing kanina pa ako may nararamdaman na kakaiba Parang may nakatingin sa akin kanina pa. Yan na naman tayo eh. Magsisimula ka na naman manakot. Sasabihin mo na naman na may multo o kaya may aswang dyan sa kabilang bakod. Hoy, tigil-tigilan mo na yung boyet ha. Kaya ayaw kitang kabady dito sa post natin eh. Dahil palagi kang ganyan eh. Ay nako, ewan ko sa'yo. Hindi, buddy, seryoso ako. Hindi to tungkol sa mga kwentong kababalagan. May kutob akong may taong nagmamanman sa atin Diyan dun sa may bakod. May nagmamanman. Aba, edi ang swerte pala natin ngayong gabi. Gwardya na nga tayo, ginagwardyaan pa tayo rito. O diba, double security? Ayaw mo nun? May libreng bodyguard ka na. Nagrereklamo ka pa, boyet. Huwag ka kasing tumawa. Ito naman parang nakikipagbiruan palagi O ito, tignan mo. Basahin mo tong message sa cellphone ko. Kaninang umaga ko pa to iniisip Ano ba kasi yan? Patingin nga ako. Aba? Teka. Huling duty mo na mamayang gabi. Hindi ka nasisikatan ng araw. Aba? Ayos to ah. Parang linya lang sa pelikula ni FPJ sino ba tong katext mo? Buddy, seryoso kasi ako. Pambira ka Sa palagay ko galing kay Tirso yan Yung buwisit na yun Hindi talaga ako tatantanan ng hayop na yun. Si Tirso? Yung leader nung gang dun sa Mayrila sa baryo nyo? O teka, ano ba nangyari? Paano ka naman nasabit sa taong yun? Sa online sabong, Ismail. Nung nakaraang buwan, baon na baon ako sa talpak Naubos yung pambayad ko sa kuryente at panggatas ng anak ko. Yun. Nagbaka sakali akong humiram sa kanya ng 20,000 para maitabla ko. Kaso, naknamputya naman. Sunod-sunod na malas naman ang dumating sa akin. Natunaw lang ang pera. Ngayon, pinatungan niya ng 50% interes. Tapos ang bilis. Ngayon, 50,000 lang sinisingil niya sa akin. Sabi ko sa katapusan pa ang sahod natin dito sa agency Pero wala ayaw makinig Nagwawala ng araw Sus, yun lang pala Pare, kumalma ka lang. Estilo lang ni Tirso yan para mapilitan kang maghanap ng pambayad kagad. Isipin mo nga, kapag tinuluyan ka niyan, hindi mo na mababayaran ng utang mo sa kanila. Magpapalugi ba yan sa negosyo nila? Huwag kang matakot dyan. Steer yan. Hindi totoo yan. Hindi mo kasi kilala si Tirso, buddy. Tumitira talaga yan ng mga taong may atraso sa kanya. Tinutuluyan niya, pare. Kaya nga natatakot na ako Alam mo ba, pare? May dinali yan nung 1 taon Baka totohanin niya ang bantang yan ngayong gabi, buddy. Kapag may nangyaring masama sa akin, pare, pakiusap. Sabihin mo si Tirso may gawa. Ay nako, kung ano-ano sinasabi mo. Masyado ka lang nadadala sa mga action at crime thriller na pinapanood mo sa YouTube. Puro anood habang nagjuduty ka sa gabi. Yan. Lumilipad tuloy ang imahinasyon mo. Walang Tirso na papasok dito sa perimeter, okay? Kompleto tayo ng CCTV dito sa pwesto natin. Hindi ka magagalaw dito, ligtas ka dito. Sus, pinagmamalaki mo yung CCTV natin dito lang naman meron yan. Sa pag-ikot wala na. Basta buddy, pag may nangyari sa akin maski sa asawa ko na lang. Sa kanya mo sabihin lahat ng alam mo. Siya na ang bahala sa lahat. Ay, sige na nga. Oo na. Alam mo, mabuti pa. Mag-grooving na tayo. Ikutin na natin tong area para mapanatag ka na din. Ako dito sa right wing at ikaw naman dyan sa kabila. Pag natapos na, saka tayo babalik dito sa harap, okay? Sige, ayos ako dun. Mas maliwanag dito sa iikutin ko. Kahit paano mababawasan ang kaba ko. Pero ikaw, madilim dyan sa iikutan mo Sigurado ka bang okay lang sa'yo? Pwede naman tayo mag-ikot na magkasama Okay lang sa akin, walang problema. Sanay na ako dito kahit magpaikot-ikot ako dito ng ilang beses.
Magtatagal lang tayo kapag nagsama tayo sa pag-iikot eh. O sige buddy, ingat ka. Naghiwalay kami. Naglakad si Boyet papunta sa maliwanag na bahagi ng area at ako naman ay dumiretso sa right wing ng bodega. Medyo napapailing ako habang naglalakad dahil naiisip ko ang kasama ko sa trabaho. Magkaiba talaga kami ng ugali. Si Boyet, masyado siyang praning. Palaging nag-aalala at hindi mapakali. Samantalang ako naman ay relax, chill at sanay na sa ganitong duty. Dito sa madilim na parte, nakatambak ang mga sako ng semento. Mataas ang salansan, lagpas tao. Walang ilaw na gumagana dito sa likod. Ang binabantayan kasi namin ay isang bodega ng mga construction supply. Malaki ang building at maluwag ang area. Pero kung gaano kaluwang, ganon din kakulang sa pasilidad tulad ng maayos na ilaw. Pumunta ko sa pinakadulo. Binuksan ko ang zipper ng pantalon ko at umihi sa damuhan malapit sa pader. Maya-maya pa, may narinig akong malakas na sigawan. Agad akong napatakbo papunta sa pinanggagalingan ng ingay at nang makarating ako, may nakita akong kausap ni Boyet. Isang lalaking nakaitim at nakamaskara. Tirso, paano ka nakapasok dito? Bawal ang outsider dito. Nasa trabaho ko, wag dito pakiusap. Huwag mo akong mauto-uto sa trabaho mo, Boyet ha. Punyemas ka. Akala mo hindi ko kayang pasukin tong bulok ng bodega? Ha? Nasaan ang pera ko? Nasaan ang pera ko? Sabi mo kahapon ka magbabayad. Tirso, pasensya na talaga, wala pa eh. Maawa ka naman. Sinabi ko naman sa'yo, sa katapusan pa ang sahod namin sa ahensya. Hindi pa pumapasok sa ATM ko yung pera eh. Pakiusap. Bigyan mo pa ako ng 1 linggo. Anak ng puta, 1 linggo? 1 buwan na ako naghihintay sa 20 mil ko. Ngayon, 50 mil na. Dahil sa interes. Ano? Anong 50 mil? Sobra ka naman, Tirso, pambira ka. Hindi naman makatarungan ng patong mo sa utang ko. 20 mil nga, hirap na akong bayaran tapos 50 mil pa. Paano pa kami kakain niya ng pamilya ko? Wala akong pakialam kung wala kayong makain. Problema ko ba yun? Ha? Problema ko ba kung inubos mo ang pera mo sa online sabong? Ha? Sige nga, sagutin mo ako. Nang pumusta ka sa talpak, inisip mo ba kung may kakainin ng pamilya mo? Hindi, di ba? Gusto mo magpakasarap, tapos ngayon sa akin iiyak ka? Tirso, nagbabakasakali lang naman ako na makabawi sa pagkatalo eh. Kaso walang swerte eh, maawa ka naman. Huwag naman ganun kataas. Okay na yung 20 mil. Babayaran ko na lang ng 1 bagsakan. Ayaw mo magbayad ng 50 mil? O sige, hayaan mo na. Pupuntahan ko na lang asawa mo mamaya. Baka sakali may maibigay siyang ambag sa utang mo. Pero Boyet, alam ko maganda ang asawa mo eh. Pwede na yun. Pambayad ng interes. Walang iya ka. Huwag mong babastusin ang asawa ko, hayop ka. Ako ang may atraso sa'yo. Huwag mo silang isasali rito. Papatayin kita kapag ginalaw mo ang pamilya ko. Subukan mo lang. Papatayin mo ako? Ha? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Bakit, ha? Kaya mo ako, ha? Kaya mo ako? Sige, gawin mo! Pumarma ka! Patuloy sa malakas na pagtawa si Tirso habang si Boyet ay nananatili lang sa pwesto niya. Nakaluhod pa rin siya sa maruming simento sa mismong harapan ni Tirso. Nanginginig ang buong katawan ng kabady ko habang nakatitig ng diretso sa lalaking nambabastos sa asawa niya. Nakakuyom ang mga kamao niya sa ibabaw ng kanyang hita. Pero hanggang doon lang, hindi naman siya sumugod. Hindi naman siya sinaktan ni Tirso. Medyo kinakabahan na rin ako ng mga oras na yon. Pero tulad ni Boyet, nanigas na lang din ako sa lugar na pinagtataguan ko. Wala din akong magawa, kundi ang manood. Oh, ano na? Ano na? Wala ka naman pala kwente. Hanggang dakdak ka lang. Matapang niyang bunganga mo, pero umaatras siyang bayag mo.
Akala mo uubra sa akin yung pasigaw-sigaw mo? Kung hindi mo ako mababayaran, kukunin ko ang asawa mo bilang collateral. Hayop ka talaga! Wala kang konsensya! Magbabayad naman ako ah! Hinihintay ko nga lang yung sahod ko! Bakit ba hindi ka makaintindi? O kaya kung gusto mo sa'yo na tong ATM ko, kunin mo na! Ibibigay ko na lang sa'yo ang password. I-withdraw mo na lang lahat ng laman yan sa araw na sweldo ko. Ibibigay ko sa'yo lahat. Huwag mo nang pakialaman ng pamilya ko, maawa ka naman. Pero kulang nga ang laman yan. Hindi mo pa rin ako mababayaran ng buo. Ikaw ha, nauubos na ang pasensya ko sa'yo. Sinabi ko na sa'yo, gusto ko bayaran mo ko ng buo. 50,000, walang labis, walang kulang. Demonyo ka! Demonyo ka talaga! Demonyo ka! Pagkasigaw ni Boyet, sinipa siya ni Tirso sa dibdib. Tumilapon ang body ko sa semento. Hindi pa siya nakakabawi. Dinaganan na siya ng lalaki at pinaulanan ng mabibigat na suntok sa muka. Putok agad ang labi at kilay ni Boyet. Dumura siya ng dugo habang nakabaluktot sa lupa. Pilit na tinatakpan ang ulo niya ng kanyang mga braso. Pero walang awang tinadyakan ni Tirso ang sikmura at tagiliran niya. Dinig ko ang pag-ubo, pag-ungol at pagmamakaawa ni Boyet sa bawat sipa. Gusto ko sanang umawat ng mga sandaling yon, pero nang makita kong may hawak na baril ang kalaban, tapos ako batuta at radyo lang, bigla ako nanigas. Alam ko kasi na wala akong laban. Isa pa, aaminin ko, duwag ako. Yung lisensya ko sa paggagwardya, palakad lang yun sa loob ng ahensya. Wala talaga akong proper training. Hindi ko alam kung paano rumisponde sa ganitong emergency. Tapos wala pa akong load sa cellphone. Hindi ko din naman magamit ang radyo ko dahil tiyak na mabubuking ako. Di ako makatawag ng tulong. At isa pang dahilan kung bakit hindi ko magawang tumulong. Naisip ko ang pamilya ko. Ayokong madamay. Ayokong pati ako ay madamay sa gulo nila. Kaya mas kinaawa ko sa kabady ko. Pinili kong manahimik. Nanatili na lang ako na nakatago. Tama na, Tirso! Tama na! Maawa ka! Tama na! Inubos mo ang pasensya ko, Boyet. Kanina pa talaga ako nanggigigil sa'yo eh. Kaya pasensyahan na lang tayo. Kung di mo ako mababayaran, buhay mo at sisigilin ko. Parang awa mo na, wag! Maliliit pa ang anak ko, Tirso! Tama na! Aray ko! Sige lang, sumigaw ka lang! Wala naman makakarinig sa'yo dito, di ba? Walang sasakip sa'yo. Ihahatid na kita sa impyerno. Huwag mong gawin to, Tirso! Kung ayaw mo pati ikaw mapunta sa impyerno, tigilan mo na ako. Sinisigurado ko sa'yo, oras na patayin mo ako, susunod ka rin talaga. Hindi mo alam kung sino tong kinakalaban mo. Manahimik ka! Hindi mo na ako madadala sa pananakot mong letse ka. Tapos na ang oras mo sa mundo. Papatayin na kita. Ngayon din! Wag! Maawa ka sa akin, Tirso! Wag! Wag! Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Napapikit ako sa gulat nang idilat ko ang mga mata ko. Nakita ko si Boyet na nakabagsak sa semento. Nangingisay ang buong katawan niya. Pagbagsak niya, saktong nakaharap sa direksyon ko ang mukha niya. Nakadilat ang mga mata niya at nakatitig siya diretso sa akin. Nakita ko ang dahan-dahang pagbuka ng duguan niyang bibig. Walang boses na lumabas, pero nabasa ko ang hugis ng mga labi niya. Ang sabi niya, tulong. Nanlamig ako ng sobra. Hindi ako makahinga sa takot nang tumayo si Tirso. Walang awa niyang itinutok ulit ang baril sa mismong ulo ng kabady ko
at kinalabit ang gatilyo. Isa pang malakas na putok. Kumalat ang dugo sa semento hanggang sa tuluyan ng tumigil sa pangingisay si Boyet. Ibinaba ni Tirso ang baril at nagpalinga-linga sa paligid. Tinitignan niya siguro kung may mga nakarinig. Aatras sana ako para tumakbo, pero bigla siyang huminto sa paggalaw. Dahan-dahan siyang lumingon sa kinaroroonan ko. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Huwag sana niya ako makita. Huwag sana niya ako makita. Mabuti na lang. Hindi niya ako nakita sa madilim na sulok. Mabilis niyang isinuksok ang baril sa jacket niya. Naglakad palayo at tumalon palabas ng bakod. Doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Lumabas kagad ako sa pinagtataguan ko at nilapitan si Boyet. Nanginginig ang mga kamay ko nang kapain ko ang pulso niya sa leeg. Wala na. Wala na siyang buhay. Duguan ang buong ulo niya. Mabilis akong tumakbo palabas ng compound papunta sa highway. Pumara ako ng mga sasakyan at humingi ng tulong. Makaraan ang ilang sandali. Dumating ang mga pulis at pinaligiran ang buong area. Nilagyan kagad nila ng yellow tape ang buong paligid. Pumasok ang mga tauhan ng Soko at nagsimulang kumuha ng mga litrato. Ako naman ay nakaupo lang sa isang tabi. Pawis na pawis at nanginginig ang mga kamay. Maya-maya pa, may lumapit sa akin na isang investigador. May hawak siyang maliit na notebook at ballpen. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Ikaw ba ang kasama sa duty ng biktima? Ako si Police Officer Carlos. Gusto ko sanang malaman ang buong pangyayari ngayong madaling araw. Magsimula tayo sa pangalan mo. Ismael po, sir. Ismael Otero. Ako po ang body niya ngayong gabi dito sa bodega. Ilang taon ka na sa trabaho ito, Ismael? Sir. 41 taon na po ako. 3 taon na po akong naka-duty dito, sir. Dito po ako palagi naka-assign. Night shift po. Anong oras kayo naghiwalay ng biktima? Ayon sa logbook nyo, 12:00 ng madaling araw ang huling ikot nyo. Nakapirma kayo dalawa? Oo po, sir. 12:00 po eksakto kami naghiwalay. Ang usapan po namin, sa unahan po siya mag-iikot, doon po sa may parking area at sa main gate. Ako naman po sa may bandang likuran, sa may tambakan po ng mga semento. Ganun ba? Eh nung nag-iikot ka, narinig mo ba yung putok ng baril? Opo, sir. Malakas nga po yung putok eh. Hindi mo ba nakita kung sino ang bumaril sa kasama mo? Hindi po, sir eh. Andito ako sa likod, umiihi po ako. Nung marinig ko po yung malakas na putok, dumapa po ako dahil sa gulat eh. Wala po ako nakita, sir. Saka, nakita ko na lang po na patay na pala ang kasama ko nung biglang tumahimik. Nung tignan ko siya, naliligo na po siya sa sarili niyang dugo. Bago yung putok ng baril, wala ka bang narinig o nakita na nag-aaway? O humihingi ng tulong? Wala bang ganon? Wala ho, sir eh. Malayo po ako sa pwesto nila eh. Tsaka maingay po yung mga dumadaang truck dyan sa may highway sa labas. Kaya baka natabunan po ang mga boses nila. Nung narinig ko po yung unang putok, nanigas na po agad ako sa takot eh. Sunod naman yung pangalawang putok. Doon na po ako nagtago at naghintay ng ilang minuto. Tapos ano nangyari? Nung tumahimik na, sir, saka lang po ako dahan-dahan lumabas sa pinagtataguan ko. At hinanap ko po yung body ko. At yun nga, diyan ko na nga po siya nakita. Nakahandusay. Naliligo po sa sarili niyang dugo. Hindi mo ba talaga nakita yung bumaril? Hindi ko po nakitang eksakto yung pagbaril. Pero may nakita po akong isang lalaking tumatakbo eh. Nakaitim po siyang damit, saka may maskara po siya eh. Hindi po kita yung mukha niya. Gaano ba katangkad? Taba ba? Payat? Ibigay mo sa akin ang buong detalye, Ismael. Importante ito. Mga sir, kasing tangkad ko lang po siguro. Medyo payat po ang pangangatawan. Mabilis po ang mga pangyayari, sir eh. Basta nung nakita ko siya, sir, tumalon po siya sa bakod eh.
Tumalon sa bakod. Aba, mataas ang perimeter fence nyo rito. May mga nakasabit pang alambre sa ibabaw. May tinuntungan ba siya para makatalong palabas? Hindi ko na po napansin, sir, kung may tinutugtungan siya. Nakatuon lang po kasi ang atensyon ko sa kabady ko na kandusay. Sir, natakot po talaga ako ng sobra eh. Lalo na at may baril siyang dala. Tapos ako batuta lang. Wala po akong kalaban-laban doon sa taong yun, sir. Naiintindihan ko. Normal lang na matakot ka sa ganyang sitwasyon lalo na wala kang dalang armas. Ngayon gusto kong malaman ang background nitong si Boyet. Matagal na ba kayong magkasama dito? May nabanggit ba siyang kaaway niya dito sa labas? May nagbanta ba sa buhay niya kamakailan? Baka naman may naikwento siya sa'yo. Wala po, sir. Hindi po siya nagsabi sa akin. Saka, trabaho lang po kami dito eh. Di po kami nagkikwentuhan tungkol sa personal namin buhay kapag naka-duty kami. Talaga? Sa tagal niyong magtrabaho dito, hindi kayo nagkikwentuhan tungkol sa mga personal niyong buhay? Aba, parang imposible naman yata yun. Totoo po yun, sir. Hindi po ako nagsisinungaling. Wala po siyang naikikwento sa akin. Sigurado ka ba talaga dyan? Nagsasabi ka ba ng totoo? Alam mo, sana, huwag ka magsinungaling sa akin. Kasi nakasalalay dito ang hustisya ng kasama mo. Pinatay siya ng walang kalaban-laban. Kaya uulitin ko sa iyo ang tanong. Wala ba siyang kahit na anong nabanggit sa iyo? Ang alam ko lang po, nagkikwento siya minsan tungkol sa mga utang niya. Nalulung po siya sa online sabong nitong mga nakaraang buwan. Malaki po ang talo niya ron eh. Kinakapos po siya lagi sa pera. Kanino siya may utang? May pangalan ba siyang binanggit sa iyo? Mga inutangan niya sa baryo nila. Kanino siya umutang? Hindi ko alam, sir eh. Wala po siya nabanggit eh. Basta sinabi niya lang po na marami siyang pinagkakautangan. Hindi po niya binanggit kung kani-kanino po siya nanghiram o kumuha ng pera. Sayang naman kung wala pala siyang nasabi. Kaya nga po, sir eh. Nakakaawa siya, sir. Hindi ko man lang nalaman na may kaaway na pala siya. Sir, yang kasing kabady ko na yan, tahimik lang po palagi yan sa trabaho eh. Tapos halos palaging tulala. Minsan balisa siya maglakad. Pero hindi po niya sinasabi kung bakit po siya nagkakaganon. Balisa. Ngayong gabi bago kayo naghiwalay, anong ikinikilos niya? May kakaiba ba sa kanya? Normal lang naman po ang kilos niya, sir eh. Nagkakape nga lang po kami kanina dito sa guardhouse bago mag alas 12. Yun, nagkwento po siya ng kaunti tungkol sa pamilya. Tapos, nagpaalam na po siya para mag-ikot dun sa unahan. Yun na po ang huli namin pag-uusap. Ismael, may napansin kami sa katawan ng biktima. May mga galos, pasa sa muka at putok sa labi. Bago siya binaril sa ulo, binugbog muna siya ng sospek. Sigurado ka bang wala kang narinig na kumusyon, sigawan, o kahit na anong ingay ng suntukan bago mga putok ng baril? Wala po talaga, sir. Tulad po ng sinabi ko, umiihi po ako sa dulo. Baka po mahina lang ang boses nila kaya hindi umaabot sa pwesto ko. O baka po, hindi ko lang talaga napansin. Hindi ka ba nagsisinungaling, Ismael? Alam mo, sa tagal ko na sa serbisyo, kilala ko na ang mukha ng tao may tinatago. Yung mga mata mo, hindi mapakali. Yung boses mo nanginginig. Sigurado ka bang wala kang alam sa nangyari? Wala po talaga, sir. Nagsasabi po ko ng totoo sa inyo. Yun lang po talaga ang alam ko sa nangyari. Hindi ko po kaya magsinungaling sa inyo, sir. Lalo na't kasamaan ko po ang pinatay. O sige, kung wala ka talagang alam o narinig, ayos lang. Pero kung may maalala ka, sana tulungan mo ko para mabigyan ng hustisya ang kasama mo. Pilitin mong alalahanin ang bawat detalye ng nakita mo. Sige po. O siya, sige. Maniniwala ako sa iyo ngayon. Pero isipin mo, kung malaya ang taong gumawa nito sa body mo, hindi malayong gawin rin niya yon sa ibang tao. Baka ikaw pa ang isunod niyan dahil ikaw lang ang tanging saksi sa nangyari. Natahimik ako. Wala akong nasagot kay Officer Carlos. Tama siya.
Posibleng balikan ako ni Tirso. Baka isipin ng lalaking yon na nakita ko ang ginawa niya. Napalunok ako. Gusto ko sanang umamin. Pero umiral ulit ang kaduwagan ko. Nanatili akong tahimik. Bahala na ang Diyos kay Boyet. Nakokonsensya ko. Sobrang bigat ng dibdib ko sa paglilihim ko na ito. Pero mas pipiliin kong maging sinungaling kaysa mapahamak ang asawa at anak ko. Naisip ko kasi na siguradong marami silang kasamahan sa gang. Mahuli man si Tirso, may mga alagad pa siyang pwedeng gumanti sa akin. Hahayaan ko na lang na iba ang humuli sa kanya. Magsasawalang kibo na lang ako. Natapos ang imbestigasyon bago mag-umaga. Pag-out ko, umuwi kagad ako para magpahinga. Alalang-alala ang asawa ko pagdating ko dahil nabalitaan niya kagad ang nangyari kay Boyet. Kahit sa asawa ko, inilihim ko ang buong katotohanan at ang mga narinig ko. Pansamantalang natigil ang operasyon ng bodega. Pinalibutan ng yellow tape ang buong building. Bawal pumasok ang kahit na sino habang patuloy ang masusing imbestigasyon ng mga otoridad sa paligid. Ilang araw din akong nabakante sa trabaho. Hanggang sa isang gabi, naglakas loob na akong dumalaw sa lamay ni Boyet. Kasama ko ang aking anak na si Aldrin. Agad akong lumapit sa asawa niya na si Lagring. Nakikiramay ako sa pagkamatay ni Boyet. Tumingala sa akin ang asawa ni Boyet. Nakita ko, pulang-pula ang kanyang mga mata. Gulo-gulo ang buhok at namumugto ang kanyang mga mata. Nang makita niya ako, bigla siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Bigla siyang humagulgol ng malakas. Nilapitan niya ako. Hinawakan niya ng napakaigpit ang magkabila ang braso ko. Baon na baon ang mga kuko niya sa balat ko. Ismael, salamat at pumunta ka. Ikaw na lang ang inaasahan ko rito. Sabihin mo sa akin ang totoo, Ismael. Anong nangyari sa asawa ko? Bakit nila itong ginawa sa kanya? Huminahon ka muna, Lagring, pakiusap. Maupo ka muna. Mag-usap tayo ng maayos. Huminahon? Paano akong hihinahon? Patay na ang asawa ko. At ang masakit pa, hindi niya ako pinatatahimik. Palagi akong binabangungot. Bangungot? Bakit? Ano bang napapanaginipan mo? Nagpapakita siya sa akin. Kinakausap niya ako. Naku, baka dala lang yan ng pagdadalamhati mo. Siguro nga, Ismael. Pero may sinasabi siya sa akin sa panaginip ko. Paulit-ulit. Alam ko hindi lang yung basta masamang panaginip. Nagpaparamdam ang kaluluwa ng asawa ko. 3 gabi na. 3 gabi ko na siyang nakikita na duguan ng buong mukha niya. Tapos ay sumisigaw siya. Humihingi siya ng tulong sa akin. Ano ba yung sinasabi niya? Sabi niya sa akin, sobrang sakit daw ng ulo niya. Tapos humihingi siya ng tulong. Paulit-ulit yun, Ismael. Gumagapang siya sa simento habang nakahawak sa ulo niya. Pero, ang pinakatumatak sa isip ko ay yung sinabi niya kagabi lang. Sabi niya, may nakakita raw sa kanya. May nakasaksi sa nangyari nung gabing binaril siya. Sabi ni Boyet sa panaginip ko, hindi siya nag-iisa nung oras na pinapatay siya ng lalaking yun. May taong nakatayo sa dilim at pinapanood lang ang paghihirap niya. Habang sinasabi niya yon, ay lalong humigpit ang hawak niya sa braso ko. Nasasaktan na ako, pero hinayaan ko lang. Medyo kinikilabutan na rin kasi ako sa mga naririnig ko sa kanya. Mabilis ang pintig ng puso ko dahil sa kaba. Kayo ang magkabadi ng gabing yun, di ba?
Kayo lang dalawa ang gwardyang naka-duty sa buong compound ng bodega na yon. Sabihin mo, Ismael, ikaw ba ang tinutukoy niya na nakakita ng totoong nangyari? May alam ka ba? Sabihin mo sa akin ang totoo! Wala Lagring, wala akong alam. Nagsasabi ako ng totoo. Sinabi ko na sa mga pulis ang lahat ng nakita ko nung gabi na yon. Umiihi ako sa kabilang dulo ng compound nung mangyari ang putukan. Narinig ko na lang ang ingay ng baril tapos nung sumilip ako mula sa malayo, nakita ko lang yung nakaitim na lalaki na tumalon sa bakod. Yun lang talaga ang nakita ko, yun lang ang katotohanan. Wala na akong ibang nakita, Lagring. Hindi. Hindi ako naniniwala. Bakit sasabihin ni Boyet sa panaginip ko na may nakakita sa kanya kung wala naman talaga? Kilala ko ang asawa ko, Ismael. Hindi siya magsisinungaling sa akin kahit multo na siya. Ramdam ko ang galit niya sa panaginip ko, Ismael. Tinuturo niya ang isang sulok. Sabi niya, nandyan lang siya. Pinanonood niya ako. Ismael, baka naman natatakot ka lang. Baka may nakita ka tapos ayaw mo lang sabihin dahil pinagbabantaan ka ng mga pumatay sa kanya. Ismael, maawa ka sa mga anak namin. Kailangan namin ng hustisya para matahimik ang kaluluwa ni Boyet. Mare, pakiusap, maniwala ka sa akin. Kung may nakita ko, bakit ko itatago yun sa'yo? Kumpare ko si Boyet. Ninong ako ng anak niyo at matagal na kami magkasama sa trabaho at mabuting tao ang asawa mo. Gusto ko rin namang mahuli ang demonyong gumawa nito sa kanya. Kaya lang, wala talaga akong ibang alam bukod sa mga naikwento ko sa mga investigador. Mare, wag mo nang masyadong isipin ang mga panaginip mo. Dala lang talaga yan ng stress at matinding lungkot sa pagkawala niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Ismael. Nababaliw na ako dito. Tuwing ipipikit ko mga mata ko, naririnig ko ang boses ni Boyet. Humihingi siya ng saklolo. Sabi niya, nandyan lang daw sa tabi-tabi ang pumatay sa kanya at ang taong nakakita sa krimen. Pero walang ginawa para iligtas siya. Hindi ba tahimik ang kaluluwa ng asawa ko? Hanggat hindi lumalabas ang katotohanan, hindi siya hihinto sa pagpapakita sa akin gabi-gabi. Muntik na akong mapaluwa sa mga salitang binitiwan ni Lagring. Naisip ko kung totoo man na napapanaginipan ni Lagring ang kanyang asawa, ibig sabihin ay totoong nakita nga ako ni Boyet bago siya muling barilin ni Tirso. Gusto ko nang umiyak sa mga oras na ito dahil tila nanumbalik sa akin ang huling tingin niya at yung nabasa ko sa kanyang bibig na nagsabing gusto niyang tulungan ko siya. Papa, tara na po. Umuwi na po tayo. Natatakot po ako rito sa loob. Ang daming umiiyak. Hinawakan ni Aldrin ang laylayan ng t-shirt ko. Baka sa mukha ng anak ko ang takot dahil sa pagwawala at pag-iyak ni Lagring. Kasabay ng pag-iyak ng mga kamag-anak nila at kakilala na nasa lamay. Ginamit ko ang pagkakataong ito para makaalis sa sitwasyon dahil hindi ko na talaga kaya ang nararamdaman kong guilt sa harap ng kabaong. Sige Mare, mauna na kami ng anak ko. Kailangan ko na siyang iuwi at natatakot na daw eh. Saka may pasok pa siya bukas. Mag-iingat kayo rito ng mga bata. Kung sakaling may kailangan kayo, magsabi lang kayo sa akin at tutulong ako sa abot na makakaya ko, ha? Sandali lang. Aalis ka na kagad. Hindi mo man lang ba titignan ang kumpare mo sa loob ng kabaong? Kararating mo lang din. Nag-usap lang tayo sandali. Uuwi ka na kagad. Tignan mo muna siya bago ka umalis. Oo nga pala, Mare. Pasensya na. Nawala lang sa isip ko. Sige, titignan ko lang si pare. Sandali anak, Aldrin ha. Diyan ka lang.
Sisilipin ko lang sandali ang Tito Boyet mo. Inakay ko si Aldrin. Malapit sa kabaong. At nang makalapit kaming dalawa, napatitig ako kay Boyet. Maputla ang mukha niya. Pero habang nakatitig ako sa kanya, bigla na lamang nagmulat ang mga mata ng bangkay. Tapos nakatitig sa akin ng matalim. Parang buhay na nanunumbat. Sobrang gulat ko. Napasigaw ako ng malakas at napaurong dahilan para mapaupo ako sa saig. Aray! Diyos ko! Ano nangyari sa'yo, pare? Bakit nagulat ka? May nakita ka ba sa loob ng kabaong? Wala lagring. Na-out of balance lang ako. Biglang nanlambot ang tuhod ko eh. Tsaka, akala ko kasi may ipis o daga na dumaan sa panan ko. Kaya nagulat ako, kaya napasigaw ako. Sige Mare, aalis na kami ha. Tumayo ako at tatalikod na sana. Pero bago pa ako makalayo, ay bigla na naman niyang hinablot ang mga kamay ko. Napahigpit ang hawak niya. Bumaon na naman ang mga kuko niya sa balat ko. Sigurado ka bang wala lang yan, parang Ismael? Bakit parang nakakita ka ng multo? Bakit takot na takot ka? Habang nakatingin sa kumpare mo. Wala nga Mare. Sige, nabitiwan mo na ako. Ang sakit ng hawak mo Mare. Natatakot na rin to si Aldrin oh. Kailangan ko na talaga siyang iuwi sa bahay namin. Gabi na. Mapapagalitan ako ng asawa ko. Sandali lang. May sasabihin pa ako sa'yo. Ano yun Mare? Pwede kang tumanggi ngayon at magsinungaling. Pero malalaman ko rin kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Pero tandaan mo ito. Oras na gumawa ko ng paraan para malaman ang totoo. Patawarin mo ko, pare. Pero pagbabayaran ko ang lahat ng may kasalanan sa pamilya namin. Kaya kung mapatunayan kitang nagsisinungaling, ihahatid kita sa impyerno. Maring Lagring, ano ba yung pinagsasabi mo? Sinabi ko na nga sa'yo na wala akong alam. Kung may alam ako, hindi ko ipagkakaitang hustisya kay Boyet. Huminahon ka nga. Nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw, Ismael. Ramdam ko ang asawa ko. Alam kong hindi siya matatahimik hanggat hindi nagbabayad ang mga may utang sa buhay niya. Kung hindi kayang ibigay ng mga pulis ang hustisya, ako ang kukuha nun. Maring Lagring, huwag kang gumawa ng kung ano-anong bagay. Isipin mo ang anak mo. Baka mapahamak siya sa mga gagawin mo. Ipaubayan na lang natin sa mga pulis ang investigasyon. Silang may alam sa batas. Sila ang makakahuli sa gumawa nito kay Boyet. Magtiwala tayo sa kanila. Magtiwala sa pulis. 3 araw na, Ismael. Pero hanggang ngayon, wala pa rin silang nahuhuling sospek. Ang sinasabi lang nila sa akin, inaayos pa ang mga papel. Naghahanap pa ng testigo. Paano silang makakahanap ng testigo kung ang mga nakakita mismo ay nagpapakaduwag at nagbubulag-bulagan? Kaya wag mo akong pangaralan tungkol sa batas. Dahil ang batas ko ngayon, buhay ang inutang. Buhay din ang kabayaran. Hindi mo dapat sinasabi yan, Lagring. Baka mamaya nandito lang sa paligid yung killer at marinig ka. Baka balikan kanila pati ang mga bata. Mapanganib ang kinalaban ng asawa mo. Hindi niyo sila kaya. Paano mo nalamang mapanganib ang kinalaban niya, Ismael? May binanggit ba siya sa'yo bago siya namatay? Bakit mo alam na hindi namin sila kaya? Napatigil ako. Napansin kong nadulas ako sa sinabi ko. Kaya pilit ko itong binawi kagad. Nautal-utal pa ako habang nagpapalusot. Sinabi ko na lang na may baril yung tao at nakapasok sa loob ng compound. Kaya malamang delikado talaga silang kalabanin na baka sindikato o sanay sa patayan ang umatake kay Boyet. Kaso, nakatitig lang sa akin si Lagring. Hindi siya kumbinsido sa mga sinabi ko. Kumabog ng matindi ang dibdib ko. Pinagpawisan ako ng malamig. Nilapitan ako ni Lagring bago siya muling nagsalita. Sana ngayon lang ang ibig mong sabihin, parang Ismael. Dahil kung malalaman ko
na alam mo kung sinong pumatay sa kanya. Pero nanalahimik ka lang. Hindi kita mapapatawad. Isusumpa ko buong pamilya mo. Hindi kayo patatahimikin ng kaluluwa ng asawa ko habang buhay. Tama na, Lagring. Sobra na yung mga sinasabi mo. Pumunta ako dito para makiramay. Hindi para pagbintangan ng kung ano-ano. Sige na, mauuna na kami. Sige pare. Mag-iingat kayo sa daan. Bantayan mo na maigi ang anak mo. Baka sa susunod, kayo naman ang umiyak kapag may nawala sa inyo. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo, pare. Malalaman at malalaman ko ang buong katotohanan. Hindi na ako sumagot sa kumari ko. Matapos siyang magsalita ay naupo na lang siya ulit sa tabi ng kabaong. Nakatitig pa din siya ng diretso sa akin habang umiiyak. Matapos ito, ay hinila ko si Aldrin palabas ng bahay nila. Hindi ko na kayang tagalan ang matatalim na titig sa akin nila Green. Paglabas namin ay sumakay na kagad kami sa motor at pinaharurot ito hanggang sa makarating kami sa bahay. Pagpasok namin sa bahay, nandun ang asawa ko sa sala. Nagtutupi ng damit. Tinanong niya kami kung kumusta ang lamay. Umakto kong okay. Sinabi kong maayos naman. Umuwi lang kami ng maaga para makapagpahinga na si Aldrin dahil may pasok pa nga kinabukasan. Nakahinga ko ng maluwag nang pumasok na siya sa kwarto para iligpit ang mga tinupi niyang damit. Si Aldrin naman umupo sa sofa, tahimik at tulala. Oh, bakit di ka pa umiga? Matulog ka na, anak. May pasok ka pa bukas. Wait lang pa, dito muna ako. Natatakot po kasi ako eh. Natatakot ka? Bakit? Pa, nakita ko po si Tita Ligring kanina nung pinagbabantaan ka po niya. Iba po ang itsura niya pa. Lalo na yung hawak niya po ang mga kamay niyo. Iba ang itsura niya? Bakit? Anong itsura ba ang sinasabi mo? Nakita ko po pa may sungay siya. Tapos yung mga kuko niya po, parang humaba at naging matalas. Kamukha niya po yung mga mangkukulam sa napapanood ko po sa TV. Ang itim-itim din po ng labi at mata niya. Ano ba pinagsasabi mo, Aldrin? Hindi man kukulam ang tita Lagring mo. Baka namamalikmata ka lang. O kaya naman gumagana naman yung imahinasyon mo. Kung ano-ano kasing pinapanood mo eh. Sige na, matulog ka na. Maaga ka pa bukas. Papa, hindi po ako nagsisinungaling. Totoo po ang nakita ko. Kaya nga po natakot po ako kanina eh. Natatakot ako para sa inyo kasi pinagbantaan ka po niya. Baka ikaw po umultoy ni Tito Boyet. O kaya, ay baka kulamin ka ni Tita Lagring. Anak, walang masamang mangyayari sa akin, okay? At huwag kang maniniwala sa mga kulam-kulam na yan. Katang-isip lang sila. Sige na, matulog ka na. Asa ka nga pala. Huwag mong babanggitin sa mama mo mga nangyari sa lamay at yung mga nakita mo, okay? Baka matakot pa yon. Kilala mo naman yon. Opo. Pero pwede po ba akong sa kwarto niyo muna matulog? Ano? Hindi pwede, anak. Binatilyo ka na eh. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. At para hindi ka matakot, huwag mo nang isipin yung mga nangyari kanina sa lamay. Sige na, matulog ka na. Pumasok na si Aldrin sa kanyang kwarto. Nang mag-isa na lang ako sa sala, doon ko napag-isip-isip ang mga sinabi ng anak ko tungkol sa kakaibang itsura nila Green. Bigla kong kinilabutan. Bata pa lang kasi si Aldrin ay napansin na namin ang pambihira niyang kakayahan na makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao. 2 taon pa lang siya noon nang magsimula siyang makakita ng mga multo at mga elemento. Samantala, lumabas ako sa beranda para magpahangin. Dito ko naman naalala ang sinabi ng asawa ko nung pinatay si Boyet. Ang sabi niya, buti na lang daw hindi ako napansin ng killer. Kung hindi, ako naman ang pinaglalamayan ngayon. Tama siya. Kaya mas pinanindigan ko ang desisyon ko. Alam kong duwag ako. Tinalikuran ko si Boyet. Nakokonsensya ako tuwing naiisip ko yung huling salita niya bago siya binaril sa ulo ni Tirso.
Pero anong magagawa ko, panyero? Pag itinuro ko si Tirso sa mga pulis, siguradong re-rest back ang mga kasamahan niya sa amin. Manganganib ang pamilya ko. Gwardya lang ako. Wala akong pera para itago ang mag-ina ko. Pag nagsalita ako, tiyak na hinatulan ko na rin ng kamatayan ang sarili kong pamilya. Mas pipiliin kong maging masamang kaibigan kaysa maging irresponsableng ama. Hindi ko isasakripisyo ang buhay ng anak at asawa ko para sa hustisya ng iba. Mananatili akong sinungaling hanggang dulo. Patawad, buddy. Hindi ko kaya magsalita. Hindi ko matutupad ang pangako ko sa'yo. Pagkasabi ko nun, bigla na lang may napansin akong gumalaw. Isang itim na ibon na nakadapo sa upuan sa beranda. Tahimik lang yung uwak. Nakatitig talaga to sa akin at nagmamasid. Mapulang-mapula ang mga mata nito sa dilim. Sinubukan kong bugawin ng mga kamay ko ang ibon. Pero hindi ito lumipad. Bagkus ay humuni ito ng malakas. Dahil sa matinding takot, mabilis akong tumakbo papasok sa loob ng bahay namin at inilak ang pinto. Samantala kinabukasan, may dumating akong bisita. Nagulat ako nang biglang huminto ang motor niya at dere-deretsyong pumasok sa bakuran namin. Magandang umaga. Ikaw si Ismael, di ba? Ako nga. Anong kailangan mo sa akin? Hindi mo na kailangan mautal. Relax ka lang. Pumunta ako rito para makipag-usap ng maayos. Maganda ang pwesto ng bahay nyo. Tahimik. Walang masyadong kapitbahay. Madaling pasukin kapag gabi na. Tirso, anong ginagawa mo rito sa bakuran ko? Umalis ka na. Bago pa ako tumawag ng barangay at pulis. Sige. Magtawag ka ng pulis. Tignan natin kung aabot siya bago ko pasabugin ang bungo mo dito mismo sa kanitatayuan mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Napaatras ako hanggang sa sumandala ang likod ko sa dingding ng bahay ko. Nanginginig ako sa takot. Ano ba kasing kailangan mo sa akin, Tirso? Bakit ka ba nandito? Nakapagtataka. Bakit parang kilalang-kilala mo ko, ha? Siguro may nabanggit sa'yo si Boyet, no? Anong alam mo? Ano? Bakit naman nasali si Boyet dito? Saka, kilala naman talaga kita eh. Sikat na sikat kang hoodlum eh. Grabe ka naman sa akin. Hoodlum talaga. Ano nga ba kasing kailangan mo sa akin? Ba't ka lang dito? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Gusto lang naman kitang kausapin ng masinsinan. Narinig ko kasi na witness ka raw sa pagkamatay ni Boyet. Ano? Hindi ah. Nasabi ko na yung mga statement ko sa pulis eh. Wala akong nakita. Hindi ko nakita kung ano nangyari sa kanya. Sinungaling! Alam kong may nakita ka. At narinig mo kami ng gabing yun. Wala akong nakita. Umiihi ako sa dulo nung may pumutok eh. Nagsasabi ako ng totoo. Wala akong ituturo sa mga pulis, maniwala ka, Tirso. Lumapit siya sa akin at hinawakan nang mahigpit ang kwelyo ng t-shirt ko. Naramdaman ko ang malamig na bakal na nakadiin sa tagiliran ko. Anak ka ng putya. Huwag mo akong gawin bobo. Nakita kitang nagtago sa likod ng mga sako ng simento. Medyo madilim lang, kaya hindi kita namukhang kagad. Pero alam ko na nandun ka. Hindi ako yun. Wala akong alam sa sinasabi mo. Tarantado! Kayong dalawa lang ni Boyet ang tao sa bodega nung gabing yun. Matagal ko kayong minanmanan bago ko siya tinapos. Kaya wag mo akong gaguhin. Tirso, maawa ka. Wala naman akong sinabi sa mga pulis eh. Kahit sa asawa ko, hindi ko kinwento yun. Huwag mo akong saktan, pakiusap. Sino ba nagsabi na sasaktan kita? Wala ka namang atraso sa akin eh. Kaya nga buhay ka pa hanggang ngayon eh. Pasalamat ka at si Boyet lang talaga ang target ko ng gabi na yon. Nandito lang naman ako
para siguruhing nakatikom ang bibig mo. Oo, huwag ka mag-alala. Mananahimik ako. Walang makakaalam. Dapat lang. Dahil isang maling kilos mo, hindi lang ikaw ang dudurugin ko. Kilala ko ang pamilya mo. Lalong-lalo na ang anak mo. Huwag mong idadamay ang anak ko. Walang kinalaman ng pamilya ko rito, Tirso. Alam ko. Pero gusto ko lang malaman mo na seryoso ko. Si Aldrin, yun ang pangalan niya, di ba? Pumasok siya sa eskwelahan kaninang alas 7 ng umaga. Puting uniform, may bitbit na asul na bag, at mag-isang naglalakad papunta sa kanto. Tama na, tama na. Maawa ka. Ako na lang, wag ng anak ko. Madali ko siyang masusundo mamaya paglabas niya. Isasakay ko sa motor, dadalin sa malayo, tapos kinabukasan makikita niyo na lang ang katawan niya sa ilalim ng tulay. Tagtad ng saksak o kaya naman pugot ang ulo. Gusto mo ba yun? Hindi pakiusap. Susundin ko ang lahat ng gusto mo, Tirso. Kung gusto mo, aalis na kami rito at magpapakalayo-layo. Huwag mo lang silang galawin, maawa ka naman. Dito lang kayo. Magtrabaho ka at umakto ka normal araw-araw. Yan lang ang gagawin mo. Subukan nyo lang tumakas. Sisiguraduhin kong mahahanap ko kayo. Marami akong mata sa labas. Bantay sarado kayo sa amin. Sige. Susundin ko ang lahat. Maawa ka. Huwag mo sasaktan ang pamilya ko. Siguraduhin mo lang, Ismael. Kasi kapag sumablay ka, pagpipira-pirasuhin ko talaga ang anak mo. Huwag. Bata pang anak ko, Tirso. Walang bata-bata sa akin. Buhay ng pamilya mo ang kapalit ng pananahimik mo. Kahit magdasal ka pa sa lahat ng santo na kilala mo, hindi mo maililigtas ang anak mo kapag binisit mo ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Ha, Ismael? Oo. Hindi ako magsasalita pa nga ako. Mabuti. Babalikan kita kapag nalaman kung may ginawa kang kalokohan. Ha? Tumalikod na siya at sumampa muli sa kanyang motor. Pinaandar niya ito at pinaharurot ng mabilis. Naiwan akong nakasandal sa dingding. Nanginginig ang buong katawan ko. Nang tuluyan nang mawala si Tirso sa paningin ko, doon na kusang bumigay ang mga tuhod ko. Napaluhod ako sa lupa at napaiyak. Wala na talaga akong kawala. Naiipit na ako ngayon sa dalawang nagbabantang panig. Pinunasan ko ang mga luha ko gamit ang likod ng palad ko. Pilit kong inalis ang matinding takot sa dibdib ko. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang tumayo. Pero pagtingala ko, muling nangatog ang mga binti ko. Nakatayo si Lagring sa labas ng bakuran namin. Nasa ilalim siya ng malaking puno sa tabi ng kalsada. Hindi siya gumagalaw. Nakatitig lang siya ng diretso sa akin. Hanggang sa nanlamig ang buong katawan ko. Bago pa ako makagalaw mula sa pwesto ko, may lumipad na ibon na itim. Pababa mula sa mga sanga ng puno. Dumapo ito ng kusa sa mismong balikat ni Lagring. Sigurado ko, yun ang itim na ibon kagabi. Nang makita niyang nakatingin na ako, dahan-dahan siyang tumalikod. Tahimik na naglakad ang babae palayo kasama ang itim na ibon. Hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa paningin ko. Diyos ko, anong gagawin ko? Mukhang di nila ako tatantanan. Good morning, Ismael. Isa ka ba? Ano ba? Bakit sunod kayo ng sunod? Naputol ang sasabihin ko. Nanlaki ang mga mata ko sa sobrang gulat. Bigla na lang sumulpot mula sa likod ko si Officer Carlos, ang pulis na humahawak sa kaso ni Boyet. Muntik nang tumalon ang puso ko sa dibdib sa tindi ng kaba. Mukhang malalim ang iniisip natin, ha? Gulat na gulat kang makita ko. Siyempre naman, sir. May kausap lang kasi ako kanina na makulit eh. Akala ko bumalik. Ano po bang kailangan nyo, sir? Bakit po kayo napadaan dito sa bahay ko?
May mga karagdagan tanong lang ako tungkol sa kaso ni Boyet. Po, may tanong pa kayo? Pero nasagot ko na po ang lahat ng mga tanong ah. Ano pa po bang kailangan nyo? May nakuha kami CCTV footage. Nakuha na nito yung pag-uusap nyo habang nakaupo kayo at nagbabantay. May iniabot siyang cellphone sa'yo at may ipinakita. Ano ang ipinakita niya sa'yo? May kinalaman ba to sa kaso niya? Wala po, sir. May pinakita lang po siya sa akin nun. Ano nga yun? Hindi niyo na po kailangan malaman kasi personal na po yun eh. Anong personal, Ismael? Pinatay ang kumpare mo ilang minuto matapos ang usapan nyo yun. Bawat detalye bago siya mamatay, kailangan ko malaman. Baka death threat yun. Baka may kaaway siya sa text o sa chat. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sir, skandal yun eh. Skandal? Oo sir, skandal po. Video po ng babae at lalaki na gumagawa ng milagro. Nagyayabang lang po si Boyet kasi may na-download siyang bagong video galing sa group chat nila ng mga barkada niya sa labas eh. Pinanood lang po namin saglit tapos binali ko na po agad sa kanya yung cellphone. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Kung skandal lang yun, bakit nag-aatubili ka pang sabihin sa akin kanina? Bakit kailangan mo pang itago? Nahihiya po kasi ako, Sir Carlos eh. Namatay na nga po yung kumpare ko tapos malalaman niyo pang nanonood kami ng ganyang masiselang video habang naka-duty. Baka i-report niyo pa ako sa agency namin. Sigurado matatanggal po ako sa trabaho kapag nalaman ng bisor namin ang ginagawa namin sa ship. Wala naman pong kinalaman sa kaso yun ng kalaswaan na yun eh. Malalaman natin kung totoo yung palusot mo. Oras na makuha namin ang cellphone ni Boyet. Ang kaso, nawawala ang cellphone niya sa crime scene. Malamang kinuha ng killer matapos siyang barilin. Siya nga pala, wala ba talaga siyang naikikwento sa'yo tungkol sa mga taong posibleng pumatay sa kanya? Wala po talaga, sir. Basta skandal po yung pinanood namin bago kami mag-rubing. Wala po siyang nabanggit sa akin na may kaaway siya o may nagbabanta sa buhay niya. Sigurado ka ba dyan? Yun nga po ang buong katotohanan, sir. Wala na po akong idadagdag dun. Kahit ulit-ulitin niyo pa po ang tanong sa akin, yun at yun din po ang isasagot ko sa inyo. Alam mo, pwede kitang kasuhan ng obstruction of justice, hindi ba? Kapag napatunayan kong nagtatago ka ng ebidensya o pinoprotektahan mo ang suspect natin. Makukulong ka rin. Maiiwan ang pamilya mo sa labas ng walang maghahanap buhay para sa kanila. Wala po akong pinoprotektahan, sir. Nakahanda po akong harapin kahit na anong kaso na isampa nyo dahil inosente po ako. O sige, kung yan ang kwento mo, ayos lang. Pero oras na malaman ko nagsisinungaling ka, ako mismo magkukulong sa'yo. Hindi ako titigil hanggang sa malaman ko ang totoo. Gawin niyo po ang nararapat niyong gawin, sir. Basta nagsasabi po ako na totoo. Wala po akong tinatago. Aasahan ko yan. O siya, sige na, aalis na ako. Pero asahan mo na magkikita pa tayo ulit. Hindi ko isasara ang kasong ito hanggat hindi ko nahuhuli ang bumaril kay Boyet. At isasama ko sa kulungan ang lahat ng nagtatakip sa totoong nangyari. Tumalikod na si Officer Carlos at naglakad palabas ng bakuran namin. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa makasakay siya sa kotse niya. Nakahinga ko ng maluwag pero pilit kong kinakalma ang nanginginig kong mga kamay. Ligtas na ako ngayon pero alam kong mas lalong humigpit ang tali sa leeg ko. Ngayong 3 na sila na nagbabanta sa akin. Samantala, ilang araw ang lumipas at nagpatuloy na ulit ang operasyon namin sa bodega. Nagsimula ang shift ko ng gabing yon pero agad akong nakaramdam ng kakaiba. Bigla na lang umingay ang radyo sa bewang ko at malinaw kong narinig ang boses ni Boyet doon. Kasabay nito, ang matinding sakit sa tiyan ko at nakakapasong pangangati sa lalamunan. Umubo ako ng umubo hanggang sa may isuka ko na semento. Nanlaki ang mga mata ko sa matinding takot. Maitim na dugo na may buhangin ang lumabas mula sa bibig ko. Magdamag na di naging maganda ang pakiramdam ko. Kaya naman, nang natapos ang duty ko, pag uwi ko sa bahay, wala na akong ibang gustong gawin kundi ang magpahinga. Pero lumapit ang anak kong si Aldrin sa akin. Sabado,
kaya wala siyang pasok. Papa, bakit ganyan po ang itsura nyo? Namumutla po kayo tapos may itim-itim pa sa gilid ng labi nyo. Wala to anak. Sobrang napagod lang si Papa sa magdamag na duty. Masama kasi ang pakiramdam ko kaya gusto ko muna magpahinga. Papa, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na may nakasampang itim na anino dyan sa likod mo? Ano ba yung sinasabi mo, Aldrin? Umagang-umaga na nanakot ka. Totoo po, Papa. Isang napakalaki at maitim na anino. Nakasampa po siya sa balikat nyo tapos nakapulupot po ang mga braso niya sa leeg nyo. Namumula ang mga mata niya habang nakatitig sa akin. Tumigil ka na nga. Nilalagdat ako at wala akong oras sa mga ganyang ibento mo. Kailangan niyo po magpagamot, Papa. Bakit hindi niyo pupuntahan si Apong Manolo? Magaling pong albularyo yun. Siguradong matutulungan niya kayong tanggalin yan. Sabi lang tumigil ka na eh. Wala akong panahon sa mga kwento mong ganyan. Kaya kami kung ano-ano nakikita eh. Dahil dyan sa kakanood mo ng mga horror eh. Nilalagdat ako, pwede ba? Masakit ang buong katawan ko. Tapos dadagdagan mo pa ng mga ganyang kalokohan mo. Hindi po ako gumagawa ng kwento, Papa. Nandyan po talaga siya. Nakadikit nga po ang mukha niya sa tenga niyo. Nakangisi siya sa akin ngayon habang nagsasalita kayo. Maawa po kayo sa sarili niyo, Papa. Puntahan na natin si Apong Manolo doon sa kabilang barangay. Baka po kung ano ang gawin niyan sa inyo. Tumahimik ka! Hindi ako pupunta sa albularyo. Manluloko mo ngayon. Sinabi ko na sa'yo, Aldrin, tigilan mo na ako. Pagod ako galing sa magdamag na duty. Tapos kukulitin mo pa ako ngayon. Pero Papa, gusto lang naman po kitang tulungan. Maniwala kayo sa akin. Nakikita ko po talaga siya. Sabi lang tumahimik ka na eh. Gusto ko na magpahinga. At ikaw kung gusto mo maniwala dyan sa mga ganyang kalokohan, huwag mo akong idamay. Imbis na makinig sa anak ko, tinalikuran ko siya. Nilayasan ko siya sa sala habang patuloy siyang nagmamakaawa sa akin na magpagamot ako sa albularyo. Mabilis akong pumasok sa kwarto namin ng asawa ko. Dumiretso na ako sa kama. Nagkumot at ipinikit ko ang aking mga mata. Ilang sandali lang, nakatulog ako. Pagmulat ko ng mga mata, nag-iba ang paligid. Wala ako sa kwarto. Nakatayo ako sa gitna ng malamig at madilim na bodega. Pundido ang mga ilaw sa kisame. Umaalingasaw ang matapang na amoy ng kalawang at malansang dugo. Sa dulo ng pasilyo malapit sa sementong pader, may isang figura ng lalaki na nakatayo. Lumapit ako ng dahan-dahan. Nang maaninag ko ang mukha niya, nanlamig ang buong katawan ko. Si Boyet, basag ang bungo niya at patuloy na umaagos ang maitim na dugo pababa sa kanyang leg hanggang sa kanyang uniforme. Nakatitig siya sa akin. Ang mga mata niya ay punong-puno ng buot. Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit hindi mo tinupad ang pangako mo sa akin? Boyet, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ang mga nangyari ng gabing yun. Nangako ka sa akin na kapag may masamang nangyari sa akin, sasabihin mo sa asawa ko ang katotohanan. Bakit? Bakit hindi ka nagsasalita? Tapos iba ang sinasabi mo sa mga pulis. Sabihin mo sa kanila kung sino ang bumaril sa akin. Bigyan mo ng hustisya ang pagkamatay ko. Hirap na ako, buddy. Parang awa mo na. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya, Boyet. Huwag mo nang ipilit sa akin. Pakiusap, intindihin mo naman ako. Kaibigan kita. 3 taon tayong magkasama sa trabaho. Nagsusumama ako sa'yo. Tuparin mo ang pangako mo. Ituro mo si Tirso. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng alam mo at nakita mo. Kung sasabihin ko sa kanila, paano naman ang pamilya ko, Boyet? Isipin mo rin ang sitwasyon ko bago mo ako husgahan. Anak ng puta naman, oh. Pinuntaan ako ni Tirso dito sa bahay ko. Tinutukan niya ako ng baril. Kilala niya ang asawa ko, ang anak ko. Kabisado niya pa ang kilos. Oras na magsalita ako, papatayin niya ang mag-ina ko. Parurusahan niya ang anak ko. Hindi ko hayaang mangyari yun. Maintindihan mo naman sana, Boyet.
Kaya hahayaan mo na lang ba na mabulok ang kaso ko? Hahayaan mo na lang ba na makatakas sa parusa ang pumatay sa akin? Duwag ka. Duwag ka, Ismael. Sarili mo lang ang iniisip mo. Wala kang kwentang kaibigan. Oo! Alam kong duwag ako. Duwag ako kasi ama ako, asawa ako. Guardia lang ako, Boyet. Wala akong pera para ipagtanggol ang pamilya ko sa buong gang ni Tirso. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, kung sinagring ang pinagbabanta ng hayop na Tirsong yun, kaya mo bang isakripisyo ang buhay niya para lang sa ustisya ng iba? Sige nga! Pinagkatiwalaan kita, Ismael. Ngayon kung ayaw mo kong tulungan, hindi kita patatahimikin. Araw-araw akong mananatili sa'yo. Nakabantay. Maawa ka sa akin, Boyet. Maawa ka. Huwag mo naman akong parusaan ng ganito, pare. Ngayon, ikaw naman ang nagmamakaawa. Nagmamakaawa ko dahil gusto kong iligtas ang pamilya ko. Habang nagsasalita ako, biglang lumapit sa akin si Boyet. Kitang-kita ko ang kasuklam-suklam at nakakatakot niyang anyo. Biglang hinawakan niya ang leeg ko gamit ang napakalamig niyang mga kamay. Sinakal niya ako ng mahigpit. Wala akong magawa hanggang sa nagising akong basang-basa ng malamig na pawis at habol ang hininga. Sa muling pagmulat ng mga mata ko, mabilis kong nilingon ang orasan sa side table. 2:00 na ng tanghali. 5 oras na din pala akong nakakatulog. Sinubukan kong bumangon pero mabigat ang katawan ko at parang may nakadagan sa akin. Manhid ang halos kalahati ng katawan ko. Sobrang sinusubukan kong bumangon nang biglang pumasok ang anak ko. Pa, may problema po ba? Ba't ganyan po ang itsura nyo? Bakit? Ano bang meron sa itsura ko? Nangingitim po ang paligid ng mga mata nyo. Tapos yung leeg nyo po, may itim na ugat na lumalabas. Kumakalat po pataas sa mukha nyo, tapos may mga butlig po sa buong katawan nyo. Ano po ba yan? Parang tigdas. Tigdas? Eh bakit naman ako magkakatigdas at tanda-tanda ko na? Eh ano po yan? Mabuti pa tignan yung itsura nyo sa salamin pa. Lumingon ako sa salamin na nakasabit sa dingding namin. Nakita ko ang totoong itsura ko. Unti-unti nang kinakain ng itim na ugat ang buong leeg at mukha ko. Tinignan ko ang aking mga kamay. Puno ito ng mapupulang marka na mainit, mahapdi at makati. Hindi ordinaryong sakit yan pa. Sinabi ko na sa inyo magpatingin na kayo kay Apong Manolo. Hindi niyo po yan kaya. Saka yung itim na anino, hindi na lang po ordinaryong anino yung nakikita ko nakakapit sa inyo. May sungay na po siya, Papa. Para na po siyang si Aling Lagring. Aldrin anak, totoo ba? Totoo ba talaga sinasabi mo? Huwag mo akong biruin sa oras na to, ha? Masama talaga ang pakiramdam ko. Totoo po ang nakikita ko, Papa. Yung anino parang nakakawig na po kay Aling Lagring nung makita ko po siya sa lamay. Nandyan siya, oh. Nakadikit ang mukha niya sa balikat niyo. Tapos yung sungay niya ang haba. Tapos parang may itim na usok na umiikot-ikot sa buong katawan niyo. Patara na po. Alis na tayo. Magpagamot ka na. Oo, anak. Aray ko! Ang sakit ng buong katawan ko, Aldrin! Hindi ko kayang bumangon. Tapos nahihirapan din akong huminga. Parang may nakatapal na magaspang na bagay sa lalamunan ko. Pa! May dugo po sa bibig nyo. Tara na po. Hindi na po tayo pwede maghintay dito. Sandali lang. Hindi ko talaga kayang bumangon. Hintayin na lang natin ang mama mo. Nasa palengke pa siya. Hindi tayo pwedeng umalis nang wala siya. Hindi mo ko kayang alalayan. Natatakot po ako pa. Baka wala na tayong oras. Baka bago pa po makauwi si mama, hindi niya na po kayang huminga. Ang anino tumatawa siya. Naririnig ko ang boses niya sa tenga ko. Sabi niya, wala na raw pong makakaligtas sa inyo. Sa inyo? Anong ibig mo sabihin? Hindi ko po alam pa. Basta yun lang po ang sabi niya. Walang makaliligtas sa inyo. Walang makaliligtas? Ang ibig niya sabihin,
ay pati kayo ng mama mo idadamay niya? Hindi maaari to. Kung kailangan ako magbayad, ako na lang. Huwag na kayo. Ano po ba yung dapat niyang pagbayaran? Saka bakit galit na galit sa inyo si Aling Lagring? Di ba hindi naman ikaw ang pumatay kay Tito Boyet? Hindi ako anak at... ang ulo ko. Ang sakit. Aray, anak. Aray. Huwag na po nating hintayin si Mama. Hanap lang po ako ng tulong, sandali lang po. Sandali lang, anak. Huwag mo akong iwan. Malayo ang kasunod na bahay dito. Baka hindi mo na ako abutan, dito ka lang. Ayokong mamatay na mag-isa. Yung cellphone niyo po, tawagan na lang po natin si Mama para umuwi na po siya. Andun sa bag ko. Muli ako napaubo ng sunod-sunod at pagkatapos nito ay may lumabas na namang buhangin sa bibig ko. Tarantang nilapitan ni Aldrin ang bag ko. Halos manginig ang mga kamay niya nang makuha ang cellphone. Tinawagan niya agad ang mama niya. Nang malaman ng asawa ko ang nangyari sa akin, agad niyang sinabi na uuwi na siya kagad. Ilang minuto ang lumipas, dumating na ang asawa ko. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang nagkalat na suka sa saig. Mga namumuong pulang dugo, maitim na likido at buhangin. Mabuti na lang at humingi na pala siya ng tulong bago umuwi. May kasama siyang 3 sa mga kaibigan namin. Binuhat nila ako palabas ng bahay at isinakay sa rescue vehicle ng barangay. Gusto sana nila akong dalhin sa ospital, pero tumanggi ako. Ayoko dun. Hindi ako gagaling sa ospital. Kay Apong Manolo niyo ako dalhin. Hindi pangkaraniwan sakit to. Opo, totoo po ang sinabi ni Papa. Nakulam siya, kaya albularyo ang kailangan natin. Dahil paulit-ulit ang pakiusap ko, pumayag na rin ang asawa ko na kay Apong Manolo nila ako dalhin. Bumiyahe na kami at pagdating namin sa bahay ng albularyo, inilapag nila ako sa papag. Agad na sinuri ng matandang albularyo ang kalagayan ko gamit ang tawas at orasyon. Umiling ang matanda matapos ang ritual. Ayon sa kanya, isang malakas na kulam ang tumama sa akin. Isa lang ang tanging paraan para gumaling ako at matanggal ang sumpa. Kailangan kong ilabas ang malaking lihim na itinatago ko. Tinanong ako ng asawa ko pero hindi ko siya masagot-sagot. Hanggang sa pati ang anak ko, nakiusap nang sabihin sa kanila kung ano ang lihim na yon. Pa, magsalita ka na. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na sa amin ni Mama. May kinalaman ba to sa kaso ni Tito Boyet? Hindi ko pwedeng sabihin mapapahama kayo ng mama mo. Madadamay kayo sa kaso na yun. Hindi ako magsasalita. Papa naman eh. Talagang papayag ka na magdusa ka sa sakit na yan? Narinig mo naman ang sinabi ni Apong, di ba? Malakas ang kulam, walang gamot. Hindi nyo kasi naiintindihan eh. Pinagbantaan ako ng lalaking yun na papatayin ka niya kapag nagsalita ako, Aldrin. Biglang napatakip sa bibig ang asawa ko sa kanyang narinig. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Napatunayan na nilang may alam ako sa pagkamatay ni Boyet. Matagal na siyang nagtatanong din sa akin kung bakit ako palaging tulala, balisa at nagugulat ng madalas mula nang mangyari ang insidente sa bodega. Malinaw na sa kanila na may itinatago ako. Nilapitan niya ako at hinawakan ang nanginginig kong kamay. Puno ng awa at pagkabigla ang mukha niya habang naghihintay sa susunod kong sasabihin. Oo, Ma. Nakita ko ang lahat ng nangyari. Nakita ko kung sino ang bumugbog at bumaril sa kanya. Nakita kong lahat. Narinig ko lahat. Pati yung pagmamakaawa ng kaibigan ko. Nagtago ako. Hindi ko siya tinulungan kasi naduwag ako. Naduwag akong baka may mangyaring masama sa akin kapag nakialam ako. Natakot akong may iwan ko kayo. Kayong dalawa ni Aldrin. Patawarin niyo ako. Kung nagsinungaling ako sa inyo. Pa, huwag kang humingi ng tawad sa amin. Wala ka namang kasalanan sa amin eh. Kay Tita Lagring at kay Tito Boyet po kayo may kasalanan. Sa kanila po kayo dapat humingi ng tawad. Gusto kong gawin yun pero nanaigang kagustuhan kong protektahan kayo ng mama mo.
Ayoko may masamang mangyari sa pamilya natin. Pero pa, mamamatay ka rin sa ginagawa mo to. Tingnan mo nga ang sarili mo. Unti-unti ka nang pinapatay ni Tita Lagring. Kung mamamatay ka ngayon dahil dyan, anong pinagkaiba nun? Kung balikan man tayo ng lalaking pumatay kay Tito Boyet, pareho lang din po yun. Mawawasak din po tayo. Pero sana, pinili mo na lang na lumaban at magsabi ng katotohanan. Kaysa naman magdusa ka ng ganyan na puro konsensya at kasinungalingan ang daladala mo. Anak, tama ka. Oo, sana nga. Pinili ko na lang na lumaban at magsabi ng totoo. Nagkamali ako. Nagkamali ako ng pinanigan. Hindi pa naman po yan lahat eh. Ibigay na natin ang ustisya kay Tito Boyet. Kahit ano pang mangyari, magkasama nating haharapin ang pagsubok na to. Hindi ako nakasagot kagad. Tumagos hanggang sa buto ang mga binitiwang salita ng anak ko. Tama siya. Kahit anong pagtatago ang gawin ko, sinusundan pa rin ako ng kamatayan. Umiyak ako ng malakas at niyakap silang dalawa ng maigpit. Doon ko napagtanto na kailangan ko nang tapusin ang lahat ng ito. Agad nilang sinundo si Lagring. Pagdating niya sa bahay ng albularyo, agad niya akong hinanap. Inamin ko sa kanya ang lahat ng alam ko. Sinabi kong si Tirso ang pumatay kay Boyet. Pero nagulat ako sa mga naging sagot sa akin ni Lagring. Alam ko na yan, Ismael. Bago pa mailibing ang asawa ko, sinabi niya sa akin sa panaginip ang lahat. Alam mo, gusto ko sana maparusahan ng Tirso na yon nang naaayon sa batas ng tao. Gusto ko sanang mabulok siya sa kulungan. Kasi matagal na eh. Matagal ko nang tinalikuran ng pangungulam ko. Ayoko na sanang bumalik sa gawain ito. Pero pinilit ako ng sitwasyon at ng kaduwagan mo. Hinintay kitang magsalita. Pinabalik ko pa nga si Officer Carlo sa bahay niyo para bigyan ka ng huling pagkakataon. Pero nanahimik ka pa rin. Kaya itinuloy ko na ang pangungulam sa iyo at sa lalaking yon. Lagring, hindi ko ginustong manahimik, maniwala ka. Natakot lang talaga ako kay Tirso. Binilaan niya akong papatayin niya ang mag-ina ko eh. Natakot ka sa kanya. Pero sa akin hindi. Alam mo ba kung ano ang parusang dinadanas ng hayop na lalaking yun ngayon? Gabi-gabi siyang nagsusuka ng dugo at mga insekto. Malaki na din ang kanyang tiyan dahil pinunukoy ng uod at talupihan. Walang gamot sa barang na ginawa ko sa kanya. Kamatayan lang ang pahinga niya, Ismael. Ganyan ako kalupit. Diyos ko. Pero ikaw, maswerte ka. Kasi, ipinakiusap ka niya sa akin. Ang sabi niya, wag daw kitang patayin. Kaibigan ka daw kasi niya. Narinig mo ba yon? Kaibigan ka niya. Kaya maski sa kabilang buhay, ay nagawa ka pa rin niyang protektahan. Pero ikaw, anong ginawa mo? Ipinagkait mo sa kanya ang hustisya. Madamot ka. Madamot. Hindi ka totoong kaibigan. Patawad. Patawarin mo ako, Lagring. Kung pinili ko maging duwag. Gagaling ka. Wala na ang sumpa sa katawan mo kasabay ng pag-amin mo ng totoo. Pero hindi kita mapapatawad. Eto, ibibigay ko na sa iyo ang kandilang ginamit ko sa orasyon. Ibaon mo yan sa lupa para tuluyan ka ng gumaling. Pero kasabay ng pagbibigay ko sa iyo nito, kalimutan mo na rin ang lahat ng naging ugnayan ng pamilya mo sa pamilya ko. Simula ngayon, hindi na tayo magkakilala. Kalimutan mo nang naging kumpare mo ang asawa ko. At saka nga pala, huwag kang mag-alala. Hindi na rin kita kakasuhan. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Wala na akong pakialam sa'yo. Tumalikod si Lagring at naglakad palabas ng bahay ni Apong Manolo nang hindi na lumilingon pa pabalik. Kasabay ng pag-alis niya,
Naramdaman ko ang mabilis na pagbabago sa katawan ko. Nawala ang matinding hapdi sa leeg ko at tuluyan ang tumigil ang pag-ubo ko ng maitim na buhangin. Bagamat nangihina pa din ako at hindi pa din nawawala ang mga butlig, nakahinga na ako ng maluwag. Sa oras na ito, napagtanto ko na ang katotohanan lang pala ang tunay na magpapalaya sa akin. Sobrang gumaan ang loob ko dahil natanggal ang mabigat na nakadagan sa aking dibdib. Ang pag-amin ko sa nagawa kong kaduwagan ang mismong nagligtas sa buhay ko. Hindi lang ang katawan ko ang unti-unting bumubuti, kundi pati na ang konsensya ko na matagal na ring pinahirapan ng takot. Hanggang dito na lang po, Panyero, ang kwentong ibabahagi ko. Pero bago nga pala ako matapos, ay nais ko rin pong sabihin na namatay si Tirso. Naging mabilis ang pagbagsak ng katawan niya dahil sa matinding barang na ipinalasap sa kanya. Kasabay ng balitang yon, nalaman ko rin na lumipat na sa malayong lugar si Nalagring. Nagpatuloy kami sa buhay ng aking pamilya at nang gumaling ako ng tuluyan, nag-resign na po ako sa trabaho at tinulungan ko na lang ang asawa ko sa pagbubukas ng sariling negosyo sa palengke. Magkasama kaming naglalako ng mga paninda araw-araw. Ito na ang naging bagong kabuhayan namin. Kahit simple lang ang buhay namin, masaya ko dahil payapa na ang aking isip at kasama ko ang aking pamilya na ligtas sa anumang banta. Muli, maraming salamat po, Panyero. Ako po ulit si Ismael. Masaya ko na naging bahagi ang kwento ko sa inyong channel. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa aking munting channel na Panyero Stories. Mag-subscribe din po sana kayo sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. At pindutin nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga kwento. At mag-iwan na rin po kayo ng comment sa ibaba kung nagustuhan nyo man o hindi ang aking kwento. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga Panyero.